Hi guys! Today, gawa naman tayo ng coffee flavored chiffon cake. Plus, lagyan natin yan ng super stable, super shiny na buttercream frosting. Panalo to. Oo. So, wag na nating patagalin yan. At simulan na natin. Dito, meron akong 6 na pirasong egg yolks. Lalagyan ko yan ng 1/4 cup ng white sugar and 1/2 teaspoon ng salt. Ibibit ko yan until fluffy. And then, mag-a-add tayo ng 1/3 cup ng oil, chiffon egg cake oil yung ginagamit ko para kahit nasa chiller siya ng ilang days, hindi yan magda-dry. 1/3 cup ng milk, full cream milk yung ginagamit ko, pwede naman ang evaporated milk, fresh milk, kahit ano. And then, naglagay na ako dito ng pang flavoring natin, 1 teaspoon lang ng coffee emulko. Panalo talaga yung coffee flavor na to, kaya i-try nyo. So, binit ko lang yan and then magsisift na tayo dyan ng 1 1/4 cup ng cake flour. Yan, sip lang natin yan and then imimix na natin yan gamit yung spatula until well combined. Medyo malapot or thick yung ating butter. Yan, makikita nyo. Ganyan talaga yan kasi itong chiffon na to, kahit pagpatong-patungin mo, although malambot siya, pero kahit pagpatong-patungin mo siya, hindi siya basta-basta nayuyupit. Kaya medyo mataas yung flour natin. So, pinaltan ko lang yung attachment ng aking hand mixer. And yung ating egg whites naman, yung ating ibibit. 6 na perasong egg whites. Once na nakita kong nag-volume na siya, unti-unti ko nang ilalagay yung 1/2 cup ng white sugar. And then, dito na rin ako naglalagay ng baking powder, 1 teaspoon. Binit ko lang yung merang natin until medium stiff peak. Ayan, kahit itaob-taob niyan, hindi ang babagsak. Pero anong ginagawa ko? Magfo-fold na tayo ng egg yolk butter natin dun sa merang. Naglagay muna ako dyan ng at least 1/3 part ng merang. Ifo-fold ko yan para medyo lumabnaw na yung egg yolk butter natin para pag hinalo natin siya dun sa rest ng merang, mas madali na tayo makakapag-fold. Fold nyo lang gently, wag nyo ding i-overmix para hindi mag-deflate yung chiffon natin. So, ayan, ang gagamitin kong pan dito is 10 by 14 by 2 na rectangular pan. Wala yung grease ng shortening, nilagyan ko lang yan ng sapen, ng parchment paper sa bottom. Pinantay ko yung cake butter natin and then, isasalang ko na siya sa preheated oven. Sa Unox oven, sinalang ko lang siya sa 135 degrees Celsius and binake ko to for 18 minutes. Sa regular oven, sa deck oven ko, ang temperature ko dito is 150 degrees Celsius and binibake ko lang siya for 15 to 16 minutes. Right after baking, pagkalabas ko sa oven, tinataob ko na yan para maiwasan natin mag-shrink, mangulubot yung ating chiffon cake. So around mga 10 minutes ko siyang pinabayaang nakataob and then kusa nang magre-release yung cake. Palamigin lang natin yan. Dito muna tayo sa paggawa ng ating buttercream frosting. Stable tong buttercream frosting na to and sobrang sarap niya. So dito sa isang saucepan, naglagay lang ako dyan ng 1 cup ng white sugar. Nilagyan ko yun ng 1/2 cup ng water. Yung hindi nyo i-stir, basta buksan nyo lang yung apoy sa medium-low and then pabayaan nyo na yung mag-syrup. Dito naman sa mixing bowl, naglagay ako ng 4 na pirasong egg yolks. Pinabayaan ko yung mag-mix para pag ilalagay na natin yung syrup, frothy na siya, hindi basa-basa maluluto yung ating egg yolks. Pinaabot ko yung temperature ng syrup natin sa 120 degrees Celsius or kapag ka inaangat ko yung spatula, nagkakaroon na siya ng manipis na thread. Nung okay na yung syrup natin, unti-unti ko na siyang binubuhos sa gilid ng bowl para hindi magtalsikan. May question before nang gumawa ako nito na kung pwede daw palamigin muna yung syrup bago ilagay, hindi pwede. Kasi ay titigas na yung syrup kapag ka na lumamig yan. So, hindi nyo na siya makocombine dun sa egg yolks. So, ito yung sekreto kung bakit mas stable, mas masarap yung aking buttercream frosting. Naglalagay ako dyan ng white chocolate. Kasi diba pag nag-set yung chocolate, hindi na yan basta-basta nagme-melt. So, pag nilagay natin yan to sa buttercream, ganun din yung mangyayari. Nagtimbang lang ako ng 200 grams ng Van Houten Professional na white chocolate compound. Nilagyan ko yan ng 50 grams ng all-purpose cream para maging ganache siya. Pagka-melt ko sa kanya, papabayaan ko lang din muna itong lumamig. Yung mixture natin ng egg yolks at saka ng sugar syrup, syempre mainit yung sugar syrup, diba? So, pagkalagay ko ng sugar syrup, pinabayaan ko yung mag-mix hanggang sa lumamig na bago ko ilagay yung butter natin. Butter natin is 450 grams.
So yan, ganyan talaga yung measurement ko ng kada batch ng buttercream since mahirap mag-syrup ng kakaunti. Once na nailagay nyo na lahat ng butter, hayaan nyo yung mag-mix. Dire-diretso wala tong overmixing kaya okay lang yan. Hanggang maging light na yung color niya and maging magaan na yung buttercream. Ibig sabihin mag-volume na siya. So ganyan texture, kulang pa yan. So pabayaan lang natin siyang mag-mix. Pero dito, pwede na natin ibuhos yung ating white chocolate ganache. Sa pag-mix natin nito, marami tayong nakikreate na air packets, air bubbles. So pagka pinipe natin yun, butas-butas yung buttercream natin. Kaya pinaltan ko siya ng paddle para mawala na yung mga air bubbles na yun dun sa buttercream natin. Para pag pinipe natin siya, smooth na lang siya. So ganyan yung ating buttercream. Masarap yan and makunat talaga siyang i-pipe. Promise, ang sarap. So, tinaob ko na itong ating cake. Ayan ang itsura niyan. Binaliktad ko kasi mas flat yung nasa bottom. Ini-slice ko na din yan para alam ko kung saan ako magpapipe. Since slice cake nga to, ay di ganun ang gagawin natin. Yung magkabilang tabi ay binaliktad ko since pababa siya. So, mas madaling pantayin na nandun sa part na yun yung medyo pababa kaysa dun nasa gilid. Ayan, hindi ko lalagyan ng frosting yung nasa gilid para kita ko nga kung saan ako magpapipe. Kita ko yung mga slice. Nagkakausuhan nga ng slice cake, diga? Kaya lang alam mo, ito talaga yung nostalgic para sa akin na flavor. Nung bata kasi ako, ang laging cake sa amin is mocha. Itong coffee, kapag hinala mo siya sa chiffon, para siyang mocha na din, pero mas masarap talaga. Kaya pag gagawa ko ng cake na pangbahay namin, ito talaga yung flavor, matik na flavor, mocha and buttercream. So, pinantay ko lang yung ating frosting sa ibabaw and nilalagyan ko lang siya ng ganyang print. Hindi ako kagalingan mag-design ng cake kasi ang lagi kong design is yung normal lang, yung mga generic na cake. Since hindi na nga ako nagko-customize nowadays, gawa ng hindi na kaya ng oras. Kaya huwag niyong expect na maganda pero maganda talagang i-pipe yung buttercream frosting natin, kaya i-try nyo. Maganda rin siyang kulayan or kaya ipang-pipe ng flowers. Kita nyo ang shiny niyan. So, i-try nyo talagang maglagay ng white chocolate sa buttercream para matest nyo. Masarap na siya, stable na, and ang smooth pa niyang kainin. Huwag kayong mag-alala, hindi yan tatamis. Sakto lang pa rin yung lasa niya dun sa measurement natin. So, ayan, nilagyan ko lang siya ng mga simple flowers na ganyan. Parang 90s ang datingan, Yung cake batter natin ay pwede nyo rin gawin sa 8x3 or 9x3 na round pan kung sakaling round cake yung balak nyong gawin. So, yan. Super lambot nung chiffon cake natin pero hindi siya nakakaubo as in. So, ayun na nga mga kalutong tinapay. Sana'y nagustuhan niyo ating video for today. Magkita-kita tayong muli. Ito pong muli ang lutong tinapay. Bye-bye!